Mga kapatid, Amen. Kumusta kayo? Amen. Amen. Okay, so magandang gabi mga kapatid. Ang ating mensahe ay isang magiging malaking hamon sa ating buhay. Sapagkat ito yung hamon sa bawat isa. Huwag na nga itong papel na ito. Dito na lang tayo. Yan. Okay, so magiging malaking hamon at magiging malaking kasagutan sa ating mga pinagdadaanan sa pang-araw-araw. Memory verse ko po ang ating pag-aaralan. Galatians 5:16 and 5:16 hanggang 18. Bagamat alam ko pong ito'y naririnig nyo na, so, balit, tingnan natin muli ang salitang ito ng Diyos sa ibang anggulo, sa ibang perspektibo, kung saan ito po'y pag-aaral natin ayon sa kanyang konteksto. Galatians 5:16 to 18. Galatians 5:16 to 18. Live by the Spirit, I say, and do not gratify the desires of the flesh. For what the flesh desires is opposed to the Spirit, and what the Spirit desires is opposed to the flesh. For these are opposed to each other, to prevent you from doing what you want. But if you are led by the Spirit, you are not subject to the law. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat. At ang iyong salita lamang po, Panginoon, na aming pag-aaralan ang magiging kagamutan sa aming pong mga pangangailangan, higit sa aming espiritual at sa kondisyon ng aming puso. Kaya, O Diyos, itago mo lamang po ako, Panginoon, at ikaw po ang siyang manguna sa lahat po ng ito. Sa iyo lamang po ang kapurihan, ang hangad ko'y maluwalhati ang iyong pangalan, at ang bawat isa naman sa amin ay ma-edify, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Pinupuri ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Madali po ha, magta-timer lang ako. Baka abutin tayong 2 oras eh. Nasaan ang aking timer? Hirap pag bago ang cellphone. Hindi makakita. Timer. Bago na nakakainis. Kasi meron ito nung moisture something. Tapos ayaw niya mag-charge pagka basa ang cellphone, mamasa-masa. Kasi meron daw moisture content sa loob. Anyway, so, ang pamagat po ng ating pag-aaralan is a person who walks by the Spirit or the Spirit walkers. Alam nyo mga kapatid, ang ating pong buhay ay inaasahan na tayo ay lalakad ayon sa Espiritu at hindi ayon sa ating laman. Marami sa ating mga buhay is already answered if we are willing to be subject to the walk of the Holy Spirit. Tama, no? Almost 90% of our lives, if not 100%, there's always a solution na ipinilalaan na po ang Santong Espiritu para sa atin. Because oftentimes, sabi nga ay, ang problema natin ay laging ang ating puso. Kung paano natin ito ilalagay. Ano po? So, sa bahaging ito ng ating pag-aaral ay pag-aaralan po natin na ano nga ba ang ibig sabihin nitong espiritu at nitong laman ayon sa konteksto ng aklat ng Galacia. Si Paul po ay sumulat sa mga taga-Galacia at sabi niya ay sa chapter 1 ay ipinahayag niya kung anong santong spirit ang mabuting balita. Ipinahayag din po niya doon yung kanyang pagiging isang apostol. So maraming bahagi, even din po sa ipinakita niya doon po sa aklat po ng Galacia ang iba't ibang mga pangyayari. Naroon din po yung paglalaban ng law o kautusan laban sa grace and flesh versus the spirit. So ito po mga bagay na ito ay magkakatugma. At kaya nga po, pag binasa natin doon sa 5:16 to 18, sabi doon sa 18, if you are being led by the Spirit, you are not under the law. Pero sabi naman doon sa 16, pag lumakad ka naman sa Espiritu,
kalaban mo ay ang laman. So, pag nakita natin, merong laman, merong espiritu, at merong kautusan. Ano ba yung connection nila sa isa't isa? Ito bang laman lagi na lamang tumutukoy sa behavior natin? Okay? So, yun lang ba lagi ang tinutukoy niya? So, ayon po sa konteksto nito, So, upang maunawaan po natin ang mga bagay na ito, ay meron tayong tinatawag na 3 punto, So, yung tinatawag po natin na spirit walkers o tayong mga mananampalataya ay inaasahan na sa katugumpayan po ng atin pong pamumuhay bilang mananampalataya ay tayo po ay nakaayon sa Santong Espiritu ng atin pong buhay. Kaya nga po itong ipinagkaloob sa atin nung marinig natin ang mabuting balita ng kaligtasan, iniligay po yung Santong Espiritu. Bagamat ang Santong Espiritu po ay narito sa ating puso, ay hindi po natin ito hinahayaan na manguna. Siya po ay naririto, pero hindi tayo napupuno ng Santong Espiritu, sapagkat laging merong tinatawag natin na paglalaban. Our life is a battleground of the spirit and flesh. Ito po yung tinatawag natin na paglalaban-laban. So, sa bahaging ito ay makikita natin yung contrast ng grace, law, faith, at saka po tinatawag natin na self-effort. So, hindi lamang po ang pinag-uusapan natin pagdating po dito ang pinag-uusapan po natin pagdating dito sa walking is yung tinatawag natin na pamumuhay natin, hindi lamang behaviorally, but religiously. Paano ba tayo nagbe-behave? Tayo ba'y nasa laman religiously and nasa laman behaviorally? Okay? So, dalawang bahagi po talaga ang pinag-uusapan patungkol sa flesh dito sa aklat po ng Galatia. It doesn't necessarily mean na kapag spirit and flesh, it always talks about your life as a spiritual being and your life as it talks about your morality, yung moralidad mo o yung pag-uugali mo. So, ito pong verse na ito is merong tinatawag na dalawang controlling influences dito. Yung espiritu at yung pong tinatawag na laman. Yun lamang po ang ating tinatayuan. Wala pong neutral zone sa atin pong buhay. Pag tayo pinangungunahan ng laman, makikita po natin sa pamumuhay, at pag pinangungunahan naman tayo ng espiritu, makikita rin po natin. So, merong mga, sa bahagi po ng argumentong ito sa aklat ng Galatia, contextually, ang kontrobersya rito ay hindi po lamang tumutukol sa immoralidad or immorality. Tumutukoy din po sa tinatawag natin na legalism. Ang flesh po dito ay dalawang bagay na tinutukoy. Yung laman, yung tinatawag na iyong religious duty mo, at yung tinatawag natin na morality mo. O yung iyong pagiging religyoso at yung pagiging mong makalaman. Okay. Yan po yung tinutukoy dyan na flesh. Sa aklat po ng Galatia, yung pong flesh bilang human effort na tinutukoy, sa bahagi po ng Galatians chapter 3, verse 3, ang flesh po dito ay tinutukoy hindi patungkol sa ugali, kung hindi ito ay tinutukoy patungkol sa human effort. Kasi yung pong law, ano ba ang ginagawa ng law? Ito ay nagbubunsod sa isang tao na siya ay gumawa. Tama. Pero masama ba ang gumawa? Ang problema po dito is yung pamumuhay mo sa espiritu, kapag sinasubject mo ang buhay mo sa pagsunod ng mga alituntunin o mga religious duties, nawawala po yung maka-espiritu mong pamumuhay. Okay? Kasi nagiging religious observer ka. At ito po ay mapanganib na bahagi, lalo sa loob ng church. Kasi pagka po ganun ang iyong pananaw, dahil may standard ka, na ginagawa mo ang religious duties mo, at hindi ka namumuhay sa espiritu, may tendency ka na tingnan mo naman ang iyong kapwa, mananampalataya, how they are coping up. Nabawa ako'y tumatayo dito, nagpipreside. Meron dong ayaw niyang gawin. Medyo, ang tingin mo, bakit ganun? Okay. So, hindi naman po sa inyo masama. O kaya halimbawa, kasi katulad ng mga gawain natin dito sa church. So, iniingatan natin na nagsisilipan tayo. That is becoming a religious rites. Hindi ko sinasabing mali yung mga
ating pinag-usapan ng isang araw. What I am saying is, this is what is being said here in Galatians. So dito po, in Galatians chapter 3, verse 3, pakinggan ninyo, mga ligtas sila eh. Sabi niya, are you so foolish? Having started with the Spirit, are you now ending with the flesh? Namumuhay ka sa Espiritu o nag-umpisa ka sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Espiritu, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, pero namumuhay ka sa mga self-effort, namumuhay ka na ang tingin mo is kailangan mong gawin ang circumcision. In context po sa Galatians, kasi ano ang problema sa Galatians? Mga ligtas, pero ang sabi nila, para talaga sila'y maging ligtas, kailangan nila magpatuli. Kailangan nila maging Hudyo bago sila maging Kristiyano. Kasi ang kanilang tagapagligtas ay Hudyo. Okay. So, ligtas na, pero nagkakaroon sila ng problema kasi hindi nila alam how to live by the Spirit, but living according to the law, which is the flesh. So, isa pa pong problema nila is yung self-righteousness, and then self-reliance, and then human achievement or dependence on the law. So, sa bahagi nila, contextually, madali nating makikita kasi sinusunod nila yung mga particular na ritual nila sa kautusan. Sa atin naman pong buhay dito, ang magiging problema natin, practically, sa prinsipyo ng paglalapat ito, yung ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano na hindi nangangahulugan na kapag ikaw ay maraming ginagampanan na ministry, ay ito'y nagiging pamantayan mo sa iba mong kapwa-mananampalataya. Or, hindi nangangahulugan na ang ministry mo na ginagawa mo, titiyakin mo lang sa buhay mo na ang lahat ng ito is being done for the glory of God. Otherwise, ito po ay bahagi rin ng tinatawag natin na laman. Okay? Tingnan nyo yung Galatians 2:20. Sabi niya, I have been crucified with Christ. Okay? And it's no longer I who live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself to me. Pero dun sa pagdating niya sa bahagi ng 21, ano sabi niya? I do not nullify the grace of God, for if justification comes through the law, then Christ died for nothing. O, hindi na pinagpapawalang bisa ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin niya, nung siya'y ipinako na kasama ni Kristo, yung pamumuhay niya ngayon at lahat ng kanyang ginagawa sa loob ng church contextually is not to count them na siya isang matibay na mananampalataya. Kung hindi ang sabi niya, hindi niya ito ninonullify. Hindi niya pinagwawala. Pero sabi niya, I do not nullify, hindi niya ninonullify ang biyaya ng Diyos. Sa makatuwid, yung lahat ng kanyang ginagawang ito ay dahil po sa biyaya ng Diyos sa kanya. Lahat ng inyong participation dito, lahat ng ating mga ministries dito, that is, we are doing that because of God's grace. Okay. If there's a tendency that we become religious, for example, naging religious duty mo na lamang ang pagpunta sa church. Sunday ngayon, nakapunta. Wala naman akong gagawin. Or, nakasanayan ko na talagang every Sunday, pumunta ako dito. So, nagiging bahagi ang bahaging ito ay nagiging tila baga, nagiging duty bound mo na. Or, you are doing it instinctively. Parang instinct na lamang na pag ganitong araw, ikaw ay naririto. O ganitong oras o araw ng Sunday, ikaw ay naririto. So, tatandaan natin na ito po ay laging relational. Okay. So, pero binanggit din naman dito na ang pagiging laman, aside from your religious duty, is also yung flesh din natin. Kasi doon sa Galatians 5:19-21, sinabi niya, but the fruit of the flesh, pinakita rin po. Pero ano yung kanilang relasyon sa isa't isa? Diba? Ibig sabihin, kapag ka po mga kapatid, ang ating buhay ay naging religious na, nawawala na po yung love. Dahil wala kang submission sa Spirit. What is the fruit of the Spirit? Love. And what is the fruit of love? Joy, peace, patience, kindness, goodness, and gentleness. Okay? So, flesh is equals to the human effort apart from God's Spirit. May effort ka, but
you are not being led by the Spirit in what you are doing inside the church. Okay? Tandaan natin na ang ini-encourage po rito ni Paul is a these are believers sa Galatians. Ang sabi niya sa mga Galatians, sa mga believers, walk by the Spirit. And then you will not gratify the flesh, which means kailangan nilang lumakad kasi magpatuloy sa paglakad para magpatuloy ang kanilang hindi pagbibigay ng pagkakataon sa laman. So, ang human effort po is yung I can do this myself, I can earn God's acceptance, parang I can, di ba? I can improve myself through rules, and I can live independently of God. I can do all things. Parang ako lang ang may kakayanan na gawin ang mga bagay na ito. Okay. Samantalang, yun po yung kontekstong meaning ng flesh sa Galatia. Ang spirit naman is the spirit in Galatians is more than moral power. The spirit is the means by which the believers receive salvation. Galatians chapter 3 verse 2. Sabi po rito, the only thing I want to learn from you is this: did you receive the Spirit by doing the works of the law or by believing what you heard? So, ang Spirit naman pinag-uusapan sa aklat ng Galatia, ang pinag-uusapan dito is, ito yung kung saan ang mananampalatay una, kanya itong tinanggap sa kanyang kaligtasan. Ang Espiritu rin ang naging dahilan kung bakit siya naging anak ng Diyos. Galatians 4:6, sabi po rito, and because you are children of God, has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So, nakikita ninyo, pinag-uusapan dito is yung mga taong ligtas, katulad natin. Tayo ang pinatutukuyan sa bahaging ito ng Galatia, na tumanggap sa Espiritu, pero maaaring hindi nabubuhay ayon sa Espiritu. That's why we are being exhorted by this. At ito po yung ito naririnig natin ito. Actually, ito rin yung mga kasagutan sa ating mga prayer request. Prayer request mo, kabanalan, katatagan, harmonious relationship. Ano pa ba mga prayer request natin? Pero lahat ng yan can only be cured by walking by the Spirit sa ating paglakad sa Espiritu. Amen? Okay. So, una nating point dito po sa Galatians 5:16 is, the Spirit walkers rely on God's power. Ang mga lumalakad sa Espiritu, sila po ay nakapatong lang o umaasa lamang sila sa kapangyarihan ng Espiritu o sa kapangyarihan ng Diyos. Nung sinabi po rito na walk by the Spirit, it is a command not to start but to continue since you have already received the Spirit. Once you receive the Spirit, ang atin pong exhortation sa atin is, mamuhay ka ayon sa bagong kapangyarihang iyong tinanggap. At ito ay ang Santong Espiritu. Ang command po ito is present active, imperative, na ang ibig sabihin ay nasa iyo na ipagpatuloy mo. Okay? So sabi po niya, walk, it is a command not to keep or to try harder. The command is, walk in the Spirit. Umasa ka sa Santong Espiritu. That's why we lose power sometimes. Sometimes we nape-fed up tayo o nawawalan tayo ng gana sa buhay o maraming mga bagay. It is because that is an indication that we rely basically on what we can do. So, dun sa kaya natin. Hindi po ba? Sabi niya rito. Kaya sabi niya rito, it is a peripeteti na ibig sabihin na keep walking or continue living or conduct your lives. It is a present active imperative. The walk by the Spirit is the governing influence, sphere or means of the believer's conduct. Nasa loob ka lamang nung tinatawag natin na Espiritu ang iyong paglakad. Naalala ko pagka napapanood ko yung mga naglalaro, I don't know what game is that, Mobile Legend or something, na yung warrior, mayroong bilog sa loob, tapos kahit siya sa pumunta, nakikita mo kasi yung parang yung bilog, yun yung indicator na ikaw yung naglalaro nun in different colors, correct? Tama ba? Yung pag nanonood ako nakita ko yung mga naglalarong ganyan eh. Yung mga player, merong iba't ibang kulay na bilog, yung warrior doon sa loob ng play. Anyway, so yung parang ganun yung itsura niya na
nasa loob siya ng bilog. Ganun yung itsura ng ating paglakad sa Espiritu. Okay? So, sa mas madaling salita, ganito po ang sabi niya, order your entire life under the control and the direction of the Holy Spirit. Order, alam nyo, pagka po ang command ay imperative sa Bible, ang unang ibig sabihin, ikaw ay ligtas. Ang ikalawang ibig sabihin, kaya mo itong unawain. At ang ikatlo, kaya mo itong sundin. Kaya ito ikinukuman sa atin. Amen? Kaya mo itong unawain, kaya mo itong sundin, at meron kang at ikaw ay ligtas. Yan po ang ibig sabihin, pag ang nabasa mo ay command. Hindi ito ikinukuman sa unbeliever. Ikinukuman ito sa mga believers, sa mga mananampalataya. Okay. So sabi dito, or sabi po ito is, be continuously dependent upon God's Holy Spirit. And then, ang sabi po, ang magiging result daw po diyan, the promised result, so the command is walk by the Spirit. And the promised result is this, certainly not, so, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Alam niyo po ba ito ay double negative? Na ang ibig sabihin is, certainly you will not. Once you are dependent of the Holy Spirit, certainly you will not do the flesh. So the question is, bakit ko ba laging nagagawa ang laman? Because there's a less dependent on the Spirit. Amen? Kasi ang ginamit po ni Paul dito is a double negative. Na ibig sabihin ay tsak na tsak. Yun po ibig sabihin. Hinding-hindi mo magagawa ang tawag ng laman. Basta ikaw ay lumakad sa Espiritu. Okay. So, yun po yung promised result. You will never experience fleshly it is not that you will not experience fleshly desire, but you will not be carried by them. Hindi nangangahulugan na hindi kakatok sa iyo ang kasalanan o ang laman. Okay? Pero, hindi ka madadala nito. Kasi yun talaga ang trabaho ng mundong ito, ng katawan, ng laman mo, at ng kaaway, ikaw ay antigin. Okay? Sa mga bagay po na ito. Okay? So, if you continually live in dependence upon and under the direction of the Holy Spirit, you will certainly carry out the sinful desires that arise. You will not carry out the sinful desires that arise from your fallen human nature. Recognize always that this body we live in is fallen. Huwag nating ipagmamalaki na tayo ay ligtas. And never also abuse the grace of God. Di ba? Hindi, ako naman hingi na lang ako ng tawad sa Panginoon. Okay. So, lagi nating i-recognize na, okay, mahina ito. That's why, kung mahina ito, you recognize, then you also rely on God's power. Because meron kang isang mithiin eh. Ang mithiin mo ay mapagtagumpayan mo ang buhay na ito at maging matagumpay kang Kristiyano. Okay? Verse 2, number 2, verse 17. Sabi naman po dito sa verse 17, Galatians 5:17. Medyo iba kasi itong salin ko kaya medyo nahihirapan ako. Okay, Galatians 5:17. Bakit laging hindi ko makita? For what the flesh desires is opposed to the Spirit, and what the Spirit desires is opposed to the flesh. For these are opposed to each other to prevent you from doing what you want. So, the Spirit walkers, or the person who walk in the Spirit, recognize and resist the flesh. Alam mo talaga na mahina ka. Huwag mong subukan. Huwag mong subukan. Huwag mong idarang ang sarili mo. Huwag mong tingnan. Okay? We have to recognize. But if we are on that situation, we have to resist the flesh. Sabi sa Galatians 5:17, realize this, the believer is the battleground of two opposing influences, the flesh and the spirit. Lagi silang naglalaban dito.
sa atin pong buhay. Okay? Kaya nung sinabi, the flesh is more than immoral desires. So remember na ang flesh na pinag-uusapan natin, and it is not only talking about, hindi lamang po ang pinag-uusapan dito is yung ating immorality. Pinag-uusapan din po dito yung ating religious duties dito. At pinag-uusapan din dito yung mga duties mo na ayaw mo ring gawin kahit ikaw ay ligtas. Okay? Bahagi pa rin po yan ng laman. Hindi lamang ugali ang pinag-uusapan. Remember, this is also talking about the law and what you are doing inside the church. Kasi ito po yung pinag-uusapan dito sa loob ng Galatians. Okay? So, sa bahaging ito, mayroon tayong dalawang subpoint. Una, mayroon tayong tinatawag na fundamental oppositions. Ibig sabihin, fundamentally, it is a never-ending battle that we must be aware and prepare. Sa oras na naging Kristiyano ka, hindi ka pwedeng palawsi-lawsi o pagayong-gayon laang. Okay? You must be prepared because you're entering a battle. And it's a never-ending battle. And then we must be aware and to always take the side of the Spirit. Lagi tayong nasa side ng Espiritu dahil ang laman ay hindi po siya titigil and is very aggressive in acting against the Spirit. Sabi niya, the flesh desires against the Spirit and the Spirit against the flesh. So wala silang katapusan, lagi silang naglalaban. Kakalabanin ka daw ng laman, ng mga bagay, immorality, and even your religious duties para hindi ka umasa sa Espiritu. Pero kailangan ng Espiritu malaman mo na kaya mo yan taglay ay para mo rin man paglabanan ang laman na ito na ninanais kang sugpuin. Okay? So yan po yan. The flesh and the spirit have opposing desires. Hindi sila pwede magsama. We are not, paalala ko, we are not on a neutral ground. Wala tayo sa neutral ground. We are on a battleground. So, ang espiritu at ang laman po, meron silang magkasalungat na pagnanais, na hangarin at direksyon. Wala silang truce sa isa't isa o tinatawag natin na middle ground. And they are continually seeks independence. The flesh, ang laman po, pinipilit niya sa isang tao na maging siyang independent, malayo sa Diyos. Ang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Our independent act from God. Okay? Kaya pag sinabi natin, kaya ko to. Ako na bahala. Kaya ko to. Okay, so yan po ang nag-uumpisa. Anong sabi ng Galatians 6:10? Anak, anong sabi ng Galatians 10? Ephesians 6:10. Yung memory verse mo. Be strong in the Lord and the strength of His might. Maging malakas ka sa kalakasan ng Diyos. Okay? And then, while the Spirit continually leads us into dependence upon God. Samantalang ang Espiritu man ang nagsasabing, umasa ka sa Diyos. Okay? Because this conflict is ongoing, believers must be vigilant, recognize the reality of the battle, and continuously yield to the Spirit's leading. Alalahanin natin, di ba? The Spirit walkers recognize and resist the flesh. Once you come to recognize, alam nyo, pag hindi nyo alam kung sino ang kalaban, hindi nyo alam kung paano lumaban. Tama ba? Hindi nyo nga ma-identify kung sino ang kalaban. Paano mo alam kung sinong lalabanan? Hindi ka pwedeng nagbabox in the air. Para kung sino, o kaya pag nasuntok ka, labay-labay, sino lang ang tamaan. Hindi po ba? So, you have to resist, recognize and resist the flesh. Okay? And then, with fundamental opposition, meron naman tinatawag tayo na functional restriction. Ang ibig sabihin, these are opposed to one another. So, ang function nila is to resist, is to restrict each other, okay, from doing what is right. And then yung isa naman po is to restrict from doing what is correct. The conflict between the flesh and the spirit is designed
to restrain the believers from simply following self-will. Kaya nga, you will not do what you want. Imagine niyo, nakita niyo ba yung suggestion dun ni Paul? Sabi niya, pakinggan niyo ha. 5:17. For what the flesh desires is opposed to the spirit, and what the spirit desire is opposed to the flesh. For these are opposite to each other. Parang redundant, but to give emphasis. Pero, pakinggan niyo kung sino ang subject dito. To prevent you, to prevent us from doing what you want. Nakita niyo? Wala pong sinabi na neutral dun si Paul. Ang sinasabi niya, there's an ongoing flesh aggression sa'yo. That's why you are being commanded na itong aggression na to ng laman, labanan mo sa pamamagitan ng pamumuhay sa Espiritu. And the subject is, so that you will not do what you want. Being addressed by Paul is the believers. That these believers has the tendency, not because they are believers, they will live saintly. Mabubuhay silang parang mga santo. Dahil sila mananampalataya. Although you are called saints, of course, tinawag talaga tayong saints, pero hindi saintly ang pamumuhay natin dito. Sabi niya, kailangan mo lumakad sa Espiritu upang hindi mo gawin kung ano ang gusto mo, upang maiwasan kang gawin kung ano ang gusto mo. Wow. Wala pong excuse dito si Paul patungkol sa ating paglakad. And then in verse 18, meron na lang akong 1 minute. Okay? Verse 18, may extended, 1 minute. But if you are led by the Spirit, you are not subject to the law. Okay? The Spirit walkers resides in freedom. Hindi siya nasa ilalim ng kautusan. Ang laman po, ang isa sa mga definition ng flesh is the law. Because ano ba ang ginagawa ng law sa tao? Ito'y kanyang sundin para ma-maintain niya ang kanyang kaligtasan. Subalit tandaan natin na ang law, anong ginagawa ng law? Ang law, pag pinraktis mo o nagikang ritualistic sa iyong ginagawa, ano daw ang ginagawa niya? Pinapanagana niya ang kasalanan. Kasi nagiging, kung mayroong tinatawag na antinomian, magiging ka namang legalistic o legalism. Titingnan mo ang suot. Titingnan mo ang suot ng kasama mo. Titingnan mo kung paano siya umupo. Titingnan mo ang hindi naghuhugas ng plato at naghuhugas ng plato pero ang lakas namang kumain. Titingnan mo yung marami kang mapapansin. Brothers and sisters, okay? Tandaan natin, ang kinakausap po rito ni Paul ay mga taga-Galatia at sila ay mananampalataya. Tayo na ang kinakausap ngayon ni Paul sa bahaging ito. But if we are going to walk by the Spirit, we are going to be very gracious. Diba? Kasi the fruit of the Spirit is love. And love covers multitude of sins. Kaya nating sabi nga, we can let slide all those things at hindi natin to iniipon because love has no record of wrongdoings. Sabi sa 1 Corinthians 13. Okay? Therefore, if we are filled with love, that's the only time that you will feel the freedom. Doon mo lang po mararamdaman ang kalayaan pag napupuno ng pag-ibig ang puso mo. Kasi wala ditong bibigkis sa puso mo ng mga galit, pagkainggit, pagkamuhi o anumang mga bagay. Kaya sabi niyo, the Spirit walkers resides in freedom. If you are led by the Spirit, you are not under the law. And the law is the one that causes us bondage. Ito ang nagiging dahilan. Sa Galatians po, ito yung nagiging dahilan ng kanilang pagkabihag. Sabi nga doon sa Galatians 3, it was for freedom that Christ has died for you. Para ikaw ay mapalaya, kaya namatay si Kristo para sa'yo.
Okay? So, sa bahaging ito, makikita natin na believers, tandaan natin, sa bahagi po ng Galatians, ano ang naging kalayaan po ng isang tao. Galatians chapter 3, verse 24, 3:24. Sabi po rito, ang konteksto natin nasa Galatians lang hindi na po ako lumabas. Para lang maunawaan natin yung law, spirit, and everything. Okay. Galatians 3:24, therefore, the law was our disciplinarian until Christ came so that we might be justified by faith. We are the spirit walkers resides in freedom, not under the law. Sabi doon sa Galatians 3:24, ang kautusan, ang trabaho niya, ituro ka kay Kristo. Kasi nung tiningnan mo yung kautusan, hindi mo to magawa, lumaganap ang iyong kasalanan, at naging kang legalistic. Pero ang gusto mo ay magkaroon ng kaligtasan. At dahil sa kawalan ng kakayanan ng iyong buhay, ang lupo ang nagtuturo, ayan si Kristo. The grace of God. Sabi doon sa binasa natin kanina. Di po ba? Galatians 3:24. In Galatians chapter 2, verse 16, sabi po ganito. Galatians 2:16. Yet we know that a person is justified not by the works of the law, but through faith in Jesus Christ. Napawalang sala ka. Ibig sabihin, doon mo na naramdaman ang kalayaan dahil ikaw ay naging matuwid. Hindi sa pamamagitan ng paggawa mo ng kautusan. Kasi ang kautusan, hindi po yan magpapalaya sa isang tao. Hindi rin magliligtas sa kanya. Sabi niya, kung hindi sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo. So, tayo po mga lumalakad sa Espiritu, tayo po nananahan sa kalayaang ipinagkaloob sa atin ni Kristo. Okay? Hindi po tayo lumalakad sa ilalim ng kautusan kung saan ito po yung nagbubunga ng atin pong laman. At ang ikatlo, bukod sa tayo pinalaya, okay, sa pamamagitan ng mabuting balita, pagpapalaya ni Kristo, sa pamamagitan din po nito, tayo ay itinuring na anak ng Diyos. Galatians 4:7. Pakinggan nyo. Sabi po rito, Galatians 4:7. So, pumunta tayo sa 6. And because you are children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So, you are no longer a slave, but a child. And if a child, then also an heir through God. You are no longer a slave. Hindi ka na alipin ng ng kautusan. Inalis ka mula sa pagiging alipin ng kautusan at ikaw ay pinalaya sa pamamagitan ng pagiging anak ng Diyos. Okay? So, mahalagang bagay po na tayo po ay lumakad sa Espiritu. So, ang moral lesson is, ang conclusion po rito is, hindi po natin pinagtitiwalaan ang ating laman at ang ating mga ginagawa dito bilang mga bagay na nagpapatunay ng ating kaligtasan. Ang mga bagay pong ito ay ating ginagawa ayon sa Santong Espiritong ipinagkaloob po sa atin. At ang hinahangad po ng Santong Espiritu ay lumiwanag sa ating harapan kung sino si Kristo. At ang kapangyarihan po ng Diyos sa atin. So, papaalala ko, tayo pong mga nasa Espiritu ay lumalakad. Una, dapat nating maalala, yan naman ang hirap The Spirit walkers, umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, lumalakad, nire-recognize natin at nire-resist natin ang laman. At ikatlo, the Spirit walkers resides in freedom. Yung kalayaan natin, bunga ng Espiritu. Tayo manalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy po kaming umaasa. Tulungan mo kami na lumakad ayon po sa Santong Espiritu, Panginoon, upang nang sa ganon, mapuno po ang aming buhay ng bunga nito. At ito ay ang pag-ibig. At ang pag-ibig ang magiging malaking kasagutan, Panginoon, sa amin pong pamumuhay at makita ang iyong anak na si Kristo sa amin. Pinupuri ka namin, in Jesus' name, Amen.